Mismong si Just Secretary Laila de Lima na nagsabing hindi shootout ang nangyari sa checkpoint sa Atimonan, Quezon. Iniagyan ng kalihim matapos magsagawa ng reenactment sa crime scene batay sa pagdedetalye ng ilang saksi. Saksi si John Consulta. Dito sa barangay Lumutan sa Atimonan, Quezon, kung saan pasado alas 3 ng hapon noong January 6 ay namatay sa kamay ng mga pulis at military operative ang 13 taong hinihinalang miyembro ng Gun for Hire Group. Nagtungo kanina sina Justice Secretary Laila de Lima at NBI Director Donatus Rojas. Pagdating sa crime scene, walang sinaing na sandali ang NBI. Agad sinimulan ang reenactment. Ang kwento, tinulungang pagtagpi-tagpiin ng 3 umanong testigo na nasa ilalim ngayon ng Witness Protection Program ng DOJ. 2 sa kanila sumama sa mismong reenactment. Talagang very, very vital and explosive yung nakita nila. They saw the incident, almost the entire incident. Itinuro ng mga testigo ang pwesto ng mga operatiba. Gayon din ng mga sasakyan pagdating sa pangalawang checkpoint sa Atimonan. Nung araw ng umano'y inkwentro, nag-overtake daw ang 2 Montero ng grupo ni Viximan sa truck na sinasakyan noon ng mga testigo. At nang paparating na ang convoy ni Siman sa checkpoint, tumakbo raw sa kalsada ang ilang sundalo, bitbit ang signage ng checkpoint at agad ipinwesto ito sa gitna ng daan. Bumalagbag din ang isang military jeep sa kalsada para di na makaraan ang 2 SUV. Nasaksiyan umano ng mga testigo ang unang paglapit ng mga unipormado sundalo sa convoy. Kinatok ang mga sasakyan at pilit na pinababa ang mga sakay nito. Lumapit dun sa 2 sasakyan. Pinapababa, pero walang bumaba. Nang di bumaba ang mga sakay ng convoy, umatras daw ang mga sundalo at bigla na lang umanong sumigaw ang isang nakasibilyan ng fire at dito na raw umulan ng bala sa 2 SUV. Yung checkpoint pala, linabas na lang, yung checkpoint signage, linabas nung padating na sila. Nung walang bumababa, nagbigay ng order, fire, fire. Narinig yon ng mga witnesses na yon. Lalapitan na sana ng ilang sundalo at mga nakasibilyan ang 2 sasakyan nang may biglang nagpaputok ng isang beses mula sa loob ng isa sa mga SUV. Dito na raw iniutos ang ikalawang bugso ng pamamaril sa mga nasa SUV. Nasaksiyan daw ng mga sakay ng truck ang pagbaba ng isang lalaki sa kaliwang bahagi ng sasakyan na kinilalang ang environmentalist na si Tirso Lontok Jr. Nakataas na raw ang 2 kamay. Ngunit nilapitan pa raw siya ng ilang checkpoint personnel at malapit ang pinagbabaril. Do you still want me to spell it out? Klarado yon. It doesn't need verbal confirmation as to exactly. Ma'am, second checkpoint na. Anything but a shootout. Anything but a shootout. Not a shootout. Definitely. Ayon kay Secretary Laila de Lima, nang maganap ang enkwentro sa bahaging ito ng Atimonan, Quezon, wala raw nabanggit ang kanilang mga testigo kung may tumumba sa bahagi ng mga otoridad nang maganap ang putukan. Obviously, wala. Kasi shell na lang nakita nilang tumalsik. And that triggered the second order to fire. Balak ngayon ng DOJ na bumuo ng 3D animation para ipakita ang nangyari sa Atimonan. Pinangunahan na rin kanina ng PNP Crime Laboratory ang pag-turnover ng mga ebidensya sa NBI. Kasama rito ang 200 piraso ng slag at basyo ng bala, kung saan mahigit 100 ay galing sa M16 rifle. I-turn over na rin sa NBI ang 14 na baril at mahigit 200 live ammunition na na-recover umano sa crime scene mula sa mga sakay ng convoy. Naisurrender naman sa PNP ang 26 na armas na ginamit ng mga pulis sa checkpoint sa Atimonan. Sa ngayon ay wala pa rin kompletong ballistic examination report na nisusumite sa NBI. Yung mga shells and slugs na encode na namin sa IBs. Ibig sabihin, nasa database na siya. Gayunman, wala sa mga naibigay sa NBI ang baril ni Superintendent Hansel Marantan, ang nag-iisang operatiba ng checkpoint team na nasugatan sa umano'y inkwentro. Pero hawak na raw ng NBI ang balang nakuha sa kanyang katawan. Kahapon yung slug na nakuha na namin sa ospital. Itinurnover na sa amin. At ito ay nasa sa Firearms Investigation Division na namin ngayon. Pero sir, yung slug na yun, saan nakuha parte? Sa tuhod ba yun o sa dibdib? Ang alam ko sa tuhod. Muli namang nilinaw ni Marantan na handa raw siyang makipagtulungan sa investigasyon. Gayunman, ikinalulungkot daw niya ang pahayag ng DOJ na hindi shootout ang nangyari sa Atimonan.
Gusto ko rin tanungin saan nang galing yung mga balang na tumama sa akin. Anyone with his right mind, bigyan mo yan ng mga millions of pesos or even dollars at barilin ang sarili niya for 3 times. I don't think, hindi pa yan created. Ang mga sundalo namang sangkot sa insidente sa Timonan, hindi pa rin daw nagsusumite ng sinumpaang salaysay. Kaya naman, pinadalhan na sila ng ahensya ng listahan ng mga katanungan. Kabilang sa mga nais masagot ng NBI ay kung sino ang nag-aproba ng request na mag-augment ang mga sundalo sa checkpoint operation ng mga pulis at kung sino ang tumayong commanding officer. Patuloy naman ang hiwalay na investigasyon ng Commission on Human Rights. Oras na may sumite ng CHR Region Force Headquarters ang ulat nito. Posible na magpatawag ang komisyon ng public inquiry. Kukunin muna namin lahat ng mga reports and then we can probably decide if we should hold a public inquiry where we can invite, some of the stakeholders like sino ba yung may command responsibility dito. Mula sa Timonan, Quezon, ako si John Consulta, ang inyong Soxy.